Pupunta tayo sa Turkey! In-upgrade ako ng business class. Welcome to Istanbul! Hi! Guys, ganda ng labas ng airport nila guys, oh. Sana ganito sa Naiya. Guys, ang ganda, oh. Yun sa labas ng metro station. Hello guys! Welcome back to another video. I'm so excited to finally have this one out kasi nga this is the first of many videos sa isang bagong travel series natin. Pupunta tayo sa Turkey! Wow. So yeah, I'm so excited. Dito pa ako sa apartment ko kasi our flight leaves at 6 p.m. tonight dito sa Austin, and pupunta tayo from Austin. It's gonna be like a 12-hour flight papuntang Amsterdam, tas layover, tas Amsterdam to Istanbul International Airport. But yeah, so I'm so excited. Sasamahin ko kayo. I'm gonna tell you guys the travel requirements papuntang Turkey. So first, as a US citizen or US citizen muna. So may mga countries na anong tawag dito, free lang sila to get in. Europe and Turkey especially doesn't require US citizens to have a visa. So parang titignan ko. So travelers must possess a valid passport, so US passport, at least 6 months, diba, from expiration. And you can visit up to 90 days or under 90 days nakalagay. And other than that, kung blue passport, okay lang. But if you have a diplomat visa, you have to pay a visa fee. And also, kung may tanong kayo, so for the US residents na Filipinos or Canadian residents na Filipinos or European residents na Filipinos, you can visit Turkey with just an application. Pag may Schengen visa ka, residence permit sa Ireland, UK, and then green card in Canada. So version of our green card in Canada. Bayad ka lang ng fee. I think the fee is, I'm gonna look it up. It's actually here. It's only $50. Oh no, never mind. Apply ka lang. Oh yeah, $50. Tama nga, $50, and you get a single entry for 30 days. And must be used within 6 months or 180 days. Tama ba math ko? Parang ganun. And yeah, so ano ko lang, i-reiterate ko lang. So US passport holders, you don't need anything as long as you stay in Turkey, you travel under 90 days. Blue passport holders, yeah. But if you have a diplomat passport or special passport, you have to pay an e-visa fee. I think it goes around $180. Mahal, medyo mahal. And for Filipino citizens, may levels. So if for Filipino citizens na may residence permit from Schengen, like Schengen area, which is the European area, USA if you have a green card, UK or Ireland residence permit, you are able to apply a single entry e-visa, 30 days maximum na gamitin mo dapat within 180 days. So moving on, tas yung fee is $50. Okay? So moving on, so medyo complicated yung requirements ng tourist visa papuntang Turkey as a Filipino citizen, right? So kailangan nyo ng e-visa, mag-apply kayo, and dapat yung passport nyo at least 6 months valid, which is pretty common sa ibang countries. You need to have a confirmed round-trip ticket, pakita nyo pag when you apply. Hotel reservation, doon na dapat yun. Proof of financial means. So average nakalagay dito is $50 per day of stay. So kunwari, you guys are staying for 10 days, you need to provide proof na meron kang $500 worth of money. And
sometimes it's required na may travel insurance. So sometimes lang or highly recommended, right? Now for the sticker visa documents, you need to have filled an application form which makukuha nyo sa website nila, sa travel website nila, or embassy website. I'll probably link it down below. And next is 2x2 photos. I think dalawa yung requirements, with white background, parang passport photos, right? And then a PSA birth or marriage certificate. Kung as a couple kayo pupunta, or if you're married, you gotta provide that. And proof of employment, business ITR, and or bank statements or certificates to provide proof of income, or show money, if you say that. Tapos yun, I think it's around $20 to hindi ako sure, pero lagay ko lang din dito kung how much to apply for Filipino citizens. And I've seen a couple of people on my Facebook feeds, whether friends or acquaintances na nagpunta sila ng Turkey. So I'm super excited to share this journey with you guys, and we will finally see Kay. It's been 6 months I think from October. Yeah, 6 months since I saw her. Last time I saw her, so sobrang excited ako. And so for this travel series, we're gonna have Kay as our special guest. So yeah, kita kits, and Cody will pick us up later at 3 p.m. So time check, it's still 1 o'clock. So chill muna tayo, and till later. Bye. Wow! Ayun. Kapunta na daw si Cody. Tapos outfit check muna tayo. Bago tayo umalis, susundin niya tayo. Yun. Ano lang. Sinuot ko na yung mga layers ko kasi malamig dun. Pero konti lang, wala akong check-in. Ano lang, carry-on tsaka personal item. So, hoodie, jacket, tapos ano lang, yung Fabletics ko na joggers. Or ano ba to? Athletic jogger. Manipis lang siya, guys. Manipis lang. Tapos, sneakers na New Balance. Okay naman ata ito pang lakad. Dalawang sapatos ang dala ko. Isang waterproof shoes, saka ano. Tapos, ito lang yung dala natin. Carry on. Sobrang bigat nito. Kasi mag-exchange kami ni Kay ng mga pasalubong. Pumunta siya ng Thailand, diba? Tsaka Pinas. Ako pumunta din ako ng Japan. Tapos backpack lang. Tapos may mga pasalubong din ako dyan. So yun lang, ang dala ko. So yeah, I will show you. I will try to take footage sa airport ng Austin. Pero nahihiya ako. Pero sige lang, kung pakita ko kayo kung anong nasa loob doon. And yan, tapos hintayin na tayo, susundin tayo ni Cody. Tights. What's up guys? Dito na tayo, naka-check-in na tayo sa Austin Airport. Kita nyo sa likuran. Dami kong chika. So di ba hinatid tayo ni Cody? Anyways, first of all, sobrang init dito ngayon sa airport. Ewan ko kung bakit. Kaya hinubad ko na yung isang jacket ko. Tapos parang nag-usap kami ng TSA or parang security dito. Sabi niya, ba't ang dami mong jacket? Are you going somewhere cold? So I was like, yeah. Tapos yun, tapos pawis na ako. Anyways, so meron akong good news. So nung nag-check-in ako, in-upgrade ako ng business class. Wow. Let's go. So yung flight natin, 'di ba, yung flight natin is from Austin to Amsterdam, and then Amsterdam to Istanbul. So yung upgrade is from Amsterdam to Istanbul. I think it's a smaller plane, but I don't care. First time natin ma-upgrade ng ganito. Yes, but with a fee. Sabi nun, with a fee. Ito yung kwento ko. So with a fee, sabi daw, $189.20 for the upgrade. So, upgrade ko na lang. And you know what? Kesa diba, libo-libo yun. So we'll see. And then, so pag-upgrade, pinasabi sa akin na i-check-in ko daw, nung nasa security na ako, i-check-in ko daw yung carry-on ko kasi meron daw liquid na lumagpas sa limit, diba? So I decided to go back and check in, and
Yun, tapos nagkataon na Filipina yung nag-check-in sa akin sa may counter. Tapos shout out to Ate Lily at saka kay Ate Shell. Tapos yun, nagchika-chikahan kami. Tapos sabi ko, tinanong ko, Ate Shell, Ate Lily, meron tong fee pag-upgrade sa business class ko na flight. Tapos tinignan niya yung account ko. Sabi niya, wala naman zero nakalagay dito. Tapos sabi ko, sige na, just keep it that way. So hopefully wala tayong bayaran, guys. Yeah, so ano man, mga 3 hours, 2 hours pa hintay ko. It just turned 4. So boarding tayo in 5 at 5:30, parang ganun. So I can't wait kasi sobrang init nga dito sa airport. Hindi ko kayo mapasyal sa airport kasi ang daming construction. Hindi nyo nakikita pero I'm at the end of the airport, so ang daming construction ngayon. Kasi nga ina-upgrade nila yung airport ng Austin. Tas nahihiya din ako, so yun lang. Sige, balitaan ko kayo kung ano mangyayari. Mag-ano muna ako dito, tambay-tambay, tsaka siguro manood na lang ako ng Netflix at saka YouTube. Kita-kits. So guys, naka-board na tayo. And first time natin sa KLM na plane. So ganito yung economy. Yung screen. Late lang. This is my charger naman dyan. Guys, ito yung first meal natin. So, mayroong meatballs. I got the mashed potato over here. Tapos butter. A dessert, bread, and then some salad. Yan guys, we are finally here sa Amsterdam! Schiphol International Airport. Ano lang tayo dito, layovers. It's only a 2-hour layover. Tapos hanapin natin yung gate natin. Sobrang haba ng flight. Ito siya sa loob. That's what it looks like. It's very calm. Airport. I think nasa far end tayo. Na isang big airport lang na to, sabi nila. Ganyan. I don't know if you guys can see it. So yan, hanapin na natin yung gate, tapos hanap tayo ng lounge. I think may enough time tayo. So, kita-kits, I'll update you. Guys, so nakapasok tayo sa lounge. Kumuha lang ako ng breakfast, tapos nag-wash up ako saglit. May food naman sila. Ito tayo sa KLM lounge. So may sausage, may chicken, tapos may parang potato, and then I got some coffee. Ito yung view. Hintay lang tayo saglit. I got 30 minutes before I board my flight. Tapos, hindi ko pa nanap yung gate ko. Hanapin natin after. Kain lang ako. Yan pa, nakakalabas na tayo sa lounge. First time ko makapasok ng lounge na because of my credit card. So, kung hindi nyo alam guys, may mga credit card out there that will give you access to lounges sa airport. And depende sa country nyo. So dito sa America, there's plenty. I think may Capital One, may sa Sapphire, sa Chase, meron din sa Amex. So meron din sa airlines nyo din. That matters. Tapos yun, hanapin ko na yung yung gate ko. Kaya umulis ako maaga kasi sabi daw malayo daw masyado yung gate ko. Siguro mga nasa 17-minute walk. So hanapin lang natin kasi medyo malayo daw. And nakakain na rin ako. So yun, medyo busog nga tayo. Kaya ito na siya sa loob. Medyo busy na nga. Yan siya guys. Guys, meron silang Rolex sa loob. Breitling din. So ito yung parang center nila. Meron nata silang lounge nga dito. Perfumes and cosmetics dito. So again, layover lang tayo dito sa Amsterdam. D29 tayo ito, so follow lang ng signs. And so may Gucci. Tapos may LV din sila dito. Ganda ng airport nila guys, so may green wall.
Yan yung parang may plants sa ano, sa wall. Sana yung future house natin merong ganyan. And guys, nahanap natin yung gate natin. Medyo malayo nga talaga. So, mga 20 minute, 17 minute walk. Depende sa bilisan nyo. Tapos meron naman mga walkalator which is nice. Nasa dulo talaga siya ng terminal. Ito, nakahanap ako ng sulok. Medyo quiet dito. Boarding na kami na couple minutes. So, okay lang. Isang problema guys, di tayo nakatae. So, medyo bloated pa. Sana makatae tayo dun. Ito yung view dito. Yan, wala masyadong tao. Dito. Okay, palitaan ko kayo kung anong nasa loob ng business class nito. Pero I have low expectations kasi short leg lang siya. So nakalagay European business class. So I don't think it's a lay down lie flat na business class. First time natin to guys. Kahit hindi lie flat, it's an honor. Yay! Thank you. Meron din ako mga na-shoot na mga reels. So abangan nyo yun guys sa socials ko. Kung hindi pa kayo naka-follow, follow me. Ilagay ko dito. Mga socials ko. Sa TikTok tsaka Instagram. And also may Facebook page na rin ako. Guys, so nasa seat na tayo. Tignan mo yung business class. Expectation versus reality. So basically nasa front lang siya. Ikaw lang yung unang makalabas. So okay lang at least, 'di ba? Sige, update ko kayo. Siguro yung flight nasa 3 hours and 20 minutes. So yung seat wala siyang screen. Ano lang siya. Kagaya ng sa mga Cebu Pacific. So mag-ano na lang tayo, mag-iPad. Kasi hindi ko nagamit yung iPad kanina. So marami pa tayong shows na panoorin. Sige. So guys, kahit flight natin, serve sila na meal dito. So merong rolls, Mexican crackers, tapos Mexican style salad na hello sabi. Tapos macarons for dessert. Kumuha ko ng orange juice with sparkling water. Pakita ko sa inyo yung menu. Yan, may menu sila. Yan, Mexican style. Tapos yung mga drinks na siniserve nila, andyan din. Ayos. Let's eat. We are here sa Turkey, Istanbul. Guys, we are here na. Ay, salamat. Yan siya. Welcome to Istanbul. Go through muna tayo sa customs. Medyo malayo pa ang lakad-lakad. Pero ito yung inside niya. Ikita mo na yung loob. Ito na tayo yung labas. Hintayin na natin si Kay. Kasi paano na siya. In 50 minutes ata or 40 minutes dadating na yung flight niya. Anyways, I'm so glad we're here. Let's go! Ang ganda ng weather. Kasi last week or 2 weeks ago, we were looking at the weather. Medyo maulan. So, man, good thing na-clear up siya, di ba? We brought the sun. Guys, medyo malayo pala. So, nag-restroom na lang ako. Hindi pa rin ako maka number 2. I'm so bloated na. But anyways, nga pala guys. So, yung Turkey, share ako naman medyo fun facts na na-learn ko from my research. So, yung Turkey pala guys is central, parang Western Asia na siya banda. Tapos, nahati siya, meron siyang European side, tsaka meron din siyang, anong tawag dito, Asian side. So, now we're here sa Istanbul. Hindi to capital ng Turkey. Ankara yung capital. But anyways, so talking about Istanbul, naging capital siya sa 3 major empires dati. Roman Empire, Byzantine Empire, and Ottoman Empire. So, grabe yung power ng Istanbul dati. So yeah, a konting share lang. Napin natin yung luggage. Welcome to Istanbul! Yan guys, pwede kayong mag-picture dyan
It's a welcome Istanbul sign. Success, guys! So, ngayon, we're just, ang ingay dito. So, we're just waiting kay Kay. Kakarating lang daw niya. So, thank God, she landed safely. Dito ako sa may baggage area. Nakakuha na din yung bag ko. Actually, ano lang siya, carry-on lang, di ba? Pero, meron kasi akong dinalang skincare galing sa Japan na para kay Kay. Mag-exchange pa sa lubongs kami. Medyo malaki yun. So, kaya sabi nila na i-check-in ko na lang daw. Hintayin na lang tayo sa kanya. Tapos, isi-share ko. Naglakad-lakad lang ako dito while she's getting through customs. So, you know, as you can see the airport behind me. Daming duty-free shops dito sa may baggage area. Yan, duty-free tech. Yan, makita nyo. So, meron akong na-learn yung tips kasi alam ko this is our first time natin to lahat baka to check around to visit Turkey and Istanbul, and next is Cappadocia. So this is all new to me, so share ko lang yung mga na-learn ko while doing research. So pagdating ng airport, it's best practice na maghanap kayo ng ATM and withdraw kayo through your debit card. Hanap kayo ng ATM na maliit yung withdrawal fee or walang foreign transaction fee. Look for those ATMs. Google nyo na lang. Actually, meron akong nahanap. Ito yung mga ATM na wala or lower yung withdrawal fee with foreign cards. Ziraat Bankasi, Halk Bank, Vakif Bank, or PTT. I-lista ko na lang somewhere. Tapos, after nyo mag-withdraw, konti lang, siguro lang pang tawid gutom. Siguro mga nasa worth like $100 siguro kung marami kayo, or kung ikaw isa, siguro $50. Tas, just carry cash kasi maraming mga foreign exchange. Huwag kayo magpa-exchange dito sa airport kasi mas maliit yung currency exchange rate. So, dun kayo sa local pagdating nyo sa city. And speaking of city, my ways, I'll tell you guys what I learned, yung mga ways to get from the airport to the city kasi medyo malayo siya. Siguro mga nasa 40-30 kilometers, mga ganun. Anyways, to get to the main Istanbul city from the Istanbul airport, may tatlong ways. So first is metro. Take the metro. And second, take the Hava-East bus. And then third is, I will discourage you guys to do this, either Uber or taxi. Right? Bakit? Bakit discourage ko? Kasi first is mahal. Then second is maraming scams. Unfortunately, even locals mention it na may mga scams daw. So, kagaya nung magbubook kayo ng Uber, kunwari, di ba? Feeling nyo safe kayo sa Uber kasi nakatatak na, link na sa credit card nyo. You know how much you're gonna pay. Pero pagdating daw nila, ng driver, kakancel nila agad. Tapos sasabihin yung ibang amount na mas mahal. So, ayaw natin nung ganun, di ba? Obviously, sometimes hindi maiwasan. Marami kayong dala, ganun. Siguro, ingat-ingat lang. I'm just telling you guys ahead of time. Kasi marami na akong nakita ng mga vlogger, mga locals nagsabi. Ganun daw. And, yun nga. Tapos, another tip sasabihin ko. Kukuha kayo ng Istanbul card. Ano yan? Parang metro card nila. Parang, ano ba yun? Ikoka card or IC card ng Japan. Pakita ko sa inyo, pakita ko sa inyo mamaya pagdating ni Kay. Kukuha tayo. Kasi, if you use that to pay for your metro and your buses and trams and ferries, ang sobrang cheap, guys. Like, nasa $1 or 70 cents, 30 cents, mga ganun. I'm not even lying. So yun, pakita ko lang sa inyo. So, I'm just telling you guys beforehand. Pakita ko nga pala yung what it's like dito sa baggage claim area. Ito, may mga duty-free shops dito. Dito din sa gilid. It's very strategic, di ba? Yung lugar na ilagay na yung duty-free shops. Pagdating nyo, makaka-shopping ka agad. Dami mga, ewan ko kung, tax-free, di ba? Pag ganito. Tapos maraming mga currency exchange dito, guys. Like yan dyan, no? Currency exchange yan. Okay dyan kasi mahal dyan. Guys, so wala pa si Kay, medyo matagal pa siya. Siguro natagalan siya sa passport control. So kwento-kwento na lang muna tayo. Share ko lang yung experience ko kanina sa pagdaan ko sa customs. So wala namang problema. Siguro nga dahil US passport ako, and
which is I'm very lucky. I'm very grateful na it's easier for me to go through customs and to travel. Yun nga, may mga countries na bawal, pero like generally, most of the countries, madali akong mag-travel. Yun nga, kasi may mga Filipino passport holder friends ako na, Filipino citizen friends ako na medyo kwento nga nila yung mga horror stories, yung mata-turn away sila. Nakita ko din sa Reddit, and I understand that. And siguro nga yung, kasi hindi masyado ako nag-travel nung bata pa ako. When I was young, siguro napuntahan ko na countries is ano lang, Hong Kong tsaka Singapore. Tapos siguro din hindi ko na feel yung fear kasi kasama ko yung mga adults sa amin, sa family namin. Yun din siguro yung reason na nung hindi pa ako US citizen, kahit nasa America na ako, green card holder, di pa rin ako nag-travel kasi nga siguro takot ako ma-turn away, di ba? And tsaka na nga talaga ako nag-travel nung naging US citizen ako. That kind of like removes another fear of traveling sa akin. Siguro guys, if you want, you can share your memorable travel experiences sa customs, yung mga ganun. Kasi alam ko, it's different talaga sa Pilipinas because they will really ask, when you leave, dun ko lang ata na-experience sa Pilipinas yung tatanungin ka, kung aalis ka ng country, di ba? Kung saan ka pupunta, gano'n ka katagal. Like, ewan ko, dun ko lang talaga na-experience. Ewan ko kung same din ba sa ibang countries. So, comment down below guys kung meron din ba kayong experience na ganun. Guys, nakita na ako siya. Ano siya guys? Oh? Hi babe! Yes, Hi! guys, dito na pala si Kay. Siya mag-Tagalog na Tagalog. Ay, ano daw? Share mo anong so what happened during your passport control sa customs? The line was long, but it's fine. Like it was quick. May tinanong sila na No, like they wala. didn't ask anything. Yeah, cause like sa akin din ano lang, tinignan lang ako tapos stamp agad. Yeah. Oo. Pero like, what was different? Ano yung requirements yung sa'yo? So, e-visa lang daw guys. Magkano yung e-visa? 30 euros? So, mga $50. So, pero si Kay, meron kasi siyang tourist visa sa US. So, isa yun sa requirements, di ba? Yung na-mention natin na pag may Schengen visa ka, Canadian visa, tapos US tourist visa, or tsaka UK Japan. visa. I think that's it. No, hindi ka sa Japan. Hindi ako sure. Basta, check na lang. Basta, pwede magbayad ka lang ng e-visa tapos $50 or 30 euros, ganun lang. As opposed to na wala kang visa ng ganun, mas maraming requirements. So, tignan nyo lang guys. Nasanap na kami ng ATMs, tapos kukuha kami ng Istanbul card. Pakita namin sa inyo. Yan guys. Welcome to Istanbul! Let's go! Ito, hanapin muna namin yung mga ano, signs. Ano to? Goods, customs, nothing to declare. Diyan ata tayo, di ba? Exit tayo dyan. Guys, so naka-withdraw na kami. Dyan? Wait. Medyo nahirapan nga kami. So, suggest ko guys, pagpunta kayo dito, dyan kayo sa mag-withdraw sa Ziraat Bangkasi. Paglabas nyo sa arrivals, turn left. Ang daming ATMs dito guys. Minsan check nyo sa bank nyo kasi hindi mag-work. Tatlong ATM hindi nag-work sa amin. Punta tayo sa Metro. Dito may signs naman. Follow nyo lang yung signs. Metro. Tapos kuha tayo ng card. Istanbul card. Guys, ganda ng labas ng airport nila guys. Oh. Sana ganito sa Naiya. Oh. Parang may garden guys. Oh. Kung saan yung kayo maghintay sa mga loved ones nyo. Ganda oh. Lamig din. Ano ba ito? Parang alfresco, di ba? Oo. Para sa mga ano din, blind people. Dito, may ano sila, blind friendly dito guys. Kung bulag kayo guys. Pero, ang ganda talaga guys. So, parang park yung sa labas. Pero first steps sa ano. Ito yung taga-Ireland, no? Nakasando lang. Nakasando sa 40 deep. Nagja-jacket yung iba, oh. Follow nyo lang yung signs guys. May mga maraming arrows, oh. Metro. Nakalagay, U Metro. U Metro, hindi me Metro. Guys, so nga pala. So kung mag-withdraw kayo ng ATM, ilabas nyo yung Google Translate nyo. Make it handy. Kasi wala silang English translation. Hindi namin ma-figure out.
So, make sure na may Google Translate kayo. Baka mali lang kami, hindi namin ma-figure out. Basta ano nyo lang. Alo, ganda oh, babe. Tignan mo. Punta muna tayo dyan. After ng ano. Guys, ang ganda oh. Yun sa may labas ng metro station. Wow, mosque daw yan. So guys, yung metro station pala, pagtawid nyo from the airport, is 2 floors down. Just follow the signs, ang dami, you won't miss it. Tapos, yan, go down lang. Alright guys, it's finally our turn. Language! English. By Istanbul. Ticket? Hindi mo ito ticket. Okay. Ikaw na ko. Yeah, try Istanbul card. That one. Go back language. Wait. By Istanbul. Card, okay? Istanbul card. Credit or debit? Just do 500. And then, i-top up na lang. Okay. And then, just tap it. Guys, top up na kami. And then you tap your card. Tapos, credit. Tama yung issue. 1.5. Gamitin na namin yung ano guys, yung tap. Guys, ang dami namin dapat i-explain. So yung machines na pinakita namin kanina, kuha ka ng ganito. And sabi daw, one person, pwede, one card, pwede dalawa. So, double tap nyo na lang for 2 people to get in a turnstile. Tapos yung na-notice namin guys, hindi uso yung linya dito guys. So, insert lang sila. So, just be careful. Baka mapikon kayo. Check na lang yung mga signs. Pero ito, nagpa-load kami. Magkano yung card? Then, 200 ata. Parang 200 TL, 200 Turkish lira. Tapos, nagpa-load kami 1,500 Turkish lira dito. Tapos, to get to downtown, dito, Gayrettepe, to city center. Ganyan yung follow nyo na lang. Guys, nakarating na tayo sa hotel. Yan pala yung hotel namin. The best Kadikoy. Kadikoy yan ah. The best Kadikoy. Alagay dyan. Isa sa labas. Check-in muna kami. Ito yung lobby niya. So, may cafe dito. May lounge. Guys, so wakas, dito na tayo sa sa room natin. Dito kami sa Best Kadikoy. Best Kadikoy, di ba, babe? Best Hotel Kadikoy. Malapit lang siya sa Bosphorus River. Pakita namin yung location bukas. Anyways, quick room tour tayo bago tayo mag-sign out. Daming kwento, guys. Anyways, kwento ko sa inyo. Next episode na lang siguro kasi wala na akong energy. So, dito, obviously yung door, tas yung AC. Ito yung outlet. Ay, yung electric circuit dito, yung switch. Lagay nyo yung keycard nyo dyan. Tapos yung AC dyan. Tapos dito hallway. Pwede nyo ilagay maleta nyo dyan. Malaki yung hallway, guys. Promise. Tapos dito yung mga bags namin. Tapos may mirror dyan, may TV. May kettle dyan, may mga tea, free yan. Tapos, ano pa ba? May fridge, may mini fridge. Tapos parang anong tawag dyan? Parang mini stool ba yung tawag? Lagay nyo mga items nyo dyan. Tapos may chair dito. Alam ko walang view kasi second floor lang kami. Ayan. Tapos closet. And may mirror, then full length mirror. And ano ba to? Ano lang ba to? Ay, oh. Tapos may slippers pala. Gamitin natin yung mamaya. Tapos yung bed. Malaki yung bed. Malaki yung bed, guys. Queen to queen. Tapos iba yung outlet nila dito. So just bring a universal outlet. Yung parang dalawang butas. So, huwag kayong magkamali. And then, ito yung bathroom.
yan, shower booth, toilet, walang bidet, tapos yung sink, merong attached na na blow dry. So yun lang. Provided na rin yung toiletries, guys. Meron na silang parang ganyan toiletries. Pa-refill siguro namin yan. Anyways, kwento ko na lang next time. So, mag-dinner muna kami. And, bye-bye! Again, thank you sa pagpanood ng episode ito. Till the next one, take care, and don't forget to take care of someone.